kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between, yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. Pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa central bank reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito. Hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente na kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Nakakahiya kayo mga bangag. International na naman ang inyong publicity. Money laundering, corruption, $100 billion. Mga magnanakaw, mga switik, mga kleptocrats. Ewan ko nga ba bakit hindi pa kayo pinaparusahan ng Panginoon.